Hindi po natin dapat bigyan, diin o stress yung mga bagay na maaaring makasira at mag-interfere sa ating mga gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Pasensya na po at nagdagdag pa ako. Pero iba po kasi ang topic ko itong araw na ito. Kasi po ay nagawa ko ibahagi ito sa ilan nating mga kongregasyon. At sabi ko dapat you also deserve to hear about my message sa umagang ito. Although, ang sabi ko, napapanahon pa ba? Kasi last May 11, we celebrated our Mother's Day. Ngayon sabi ko, masyado na akong late. Pasensya na po. Every last end of the month ako dito. Kaya yung May 11 ay na-check po ako sa ibang congregation. But anyway, sabi ko naman po, at sabi ko naman po, everybody deserve na kung saan, hindi naman lang po May 11 lang naman ang celebration ng mga mother. Kaya kahit man daw po late ako, share ko po sa inyo, ito po kasi ang pinakamagandang panahon o pagkakataon na nais ko ibahagi sa lahat, hindi lamang po ito sa mga mother, no? Pero dun din po kahit ikaw po ay isang typical na tao, babae ka o lalaki, kung ikaw ay typical na nagbibigay ng mga pangangalaga sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapwa, ay ikaw ay matutulad sa isang mabuting ina. Kung kahit sa umagang ito ay binigyan mo po ng isang titulo. Nung una, ang title ko, The Power of a God-Fearing Mother. Pero ngayon po ay binago ko. The Influence of a God-Fearing Mother. Sana makarelate yung mga nanay dito. Natutuwa nga po ko ngayon at daming nanay. Pero ito ibahagi din ang ating paglalakbay upang mabigyan ko ng konting parangal, kaunting pagpupuri at kaunting pagpupugay sa kahalagahan ng mga mother sa buong mundo, lalo-lalo na po dito sa ating congregation. Alam niyo yung kung tinatawag na Mother's Day celebration, yung May 11 po, wala po yan sa Bible. Hindi po yan nakasulat. Wala akong nabasa yung chapter and verses that we have to celebrate the Mother's Day. Pero, wala din po sinasabi sa banal na kasulatan na bawal mag-celebrate. Wala pong ganun din. Ang nakita ko po sa banal na kasulatan na kung saan ay binibigyang parangal o itinataas ang kalagayan ng mga ina sa Bible. Binibigyan po ng o itinataas sa banal na kasulatan ang kahalagahan ng mga magulang, ng mga ina. Particular po sa ina ako nagbibigay ng magandang mensahe po. Kung kaya't ang title ko, The Influence of a God-Fearing Mother. Marami kasing nanay Maraming nanay sa mundong ito, pero anong klaseng nanay ba sila? Yung po ang tanong. Dami dyan, nagluwal ng anak, tinapon lang yung bata. Meron dyan, nagluwal ng anak, pero ay hindi naman nila kayang pangalagaan at gampanan. Kasi ang pagiging mother po yan po ay role na binigay ng Diyos sa mga babae. Nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Kung kaya, yung pong mga kababaihan na may tapat na pagsunod at pagtugon sa kanilang role ay nakasulat po yan sa banal na kasulatan.
Bakit natin dapat pahalagahan ng mga nanay para sa mga anak? Wala yata mga anak dito, ilan lang yata. Pero tayo, naging anak din po tayo eh. Bagamat tayo ay may edad na, pero may nanay pa rin tayo na once and for all naging bahagi ng buhay natin. Bakit natin dapat bigyan pahalagahan ang ating mga ina? Okay. Dahil po kasi sinasabi sa banal na kasulatan, sa Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. May kautusan. Malinaw po. Sundan po natin sa Deuteronomio. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawi, at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Napakalinaw po na kung saan dapat nabigyan natin ng paggalang ang ating ina. Alam niyo, sa lahat ng sa bawat tahanan ay mayroong isang tinatawag na silent heart. At yun po ay nakikita sa mga nanay. Okay. Dito po sa chapter and verses ng Exodo 20:22, dito po ay malinaw na kung saan ay tinuturo ang kahalagahan ng pagrespeto, paggalang, pagkilala sa ating mga ina. They deserve better than anyone else in this world. Marami pong mga itinuro sa Bible. Okay? Nagbibigay po ako ng ilang mga ina sa banal na kasulatan na naging inspirasyon at nagturo ng magagandang kabutihan na hanggang sa mga sumunod na henerasyon ay ating ginagamit na daan. Isa na po dito si Jochebed. Siguro naman matatandaan niyo po yung istorya ni Moises na kung saan ay lahat ng mga bata nun ay gustong lipulin at siya naman po ay iningatan niya si Moses at nilayo niya mula doon sa mga para siya ay patayin. Kung kaya pinaalod niya sa si Moses, nilagay sa isang basket at pinabantayan sa kanyang pamangking babae hanggang sa makarating po yan doon sa palasyo. Hanggang sa ito inatagpuan ng prinsesa at ito ay inalagaan hanggang sa naging siya ang kinilala, isa sa pinakadakila tao sa mundo. Okay. At dahil sa pagmamahal ni Jochebed, hindi po namatay si Moses. Ganun din po si Sarah. Si Sarah ay isang karakter na ina sa ating Bible. Ang naging istorya naman po ni Sarah ay kahit sa edad niyang ilang taon siya, 80, nung siya ay binigyan ng anak, sa kanyang maalab na pananampalataya, sa kanyang mga panalangin, ay pinagkalooban pa rin siya ng anak. Ayaw niya maniwala dahil sa edad niyang 80 years old. Hindi na ako magkakanak. Sino ba naman mag-aakala sa edad na yun ay magkakaanak pa? Yun ngayon po, 30, 40, imposible na eh. 35, 40 years old, imposible na mga anak sa ngayon. Pero sa panalangin niya, sa kanyang pananampalataya, ay pinagkaloob ng Panginoon. At lumabas ang kanyang anak na si Isaac. Okay? Hanggang sa ngayon ay isang magandang ehemplo sa banal na kasulatan. Sino pa po? Si Hana. Si Hana ay isang simple na ina na kung saan ay may mahalagang
ehemplo bilang isang mabuting ina